Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year! Alam niyo po, ang totoo, pagka tayong mga Kristiyano nagsabi ng Happy New Year, ay iba po ang ibig sabihin ng ating Happy New Year. Hindi lang siya basta Happy New Year na nakagis na natin. At yan po ay mamaya madadaanan natin sa ating mensahe na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. At ngayon pong umaga mga kapatid ay magsisimula tayo ng series for the New Year. Hopefully for this month tungkol po sa pagharap natin sa ating kinabukasan. Sa pagharap natin sa ating future. How do we face our future? Alam nyo kasi mga kapatid, tayo po ay nasa year 2024 na ngayon at sa tuwing napag-uusapan po yung pagpapalit ng taon at bagong taon, ay hindi po natin may kakaila mga kapatid na ito ang hudyat ng bagong hinaharap. Hudyat ng bagong kinabukasan. Hudyat ng bagong future natin for this year, maybe even more than this year. Yung po kasing bagong taon, yung pagbabago ng taon at pagkakaroon ng panibagong mga opportunities para sa ating lahat, ay hindi po natin ito mapipigilan. Ang ating Diyos, our God is timeless. Ang Diyos natin, sa oras na ito, while we are listening to His words, ay narito siya. At sa oras ding ito, nandun siya sa ating past. At sa oras ding ito, siya ay nasa ating future. Our God is not bound by time, but He created time. Sinasabi natin 24/7, 365 years, days in a year. Yan po ay likha ng Panginoon. And so, ang pagkakalikha ng Panginoon sa mga taon-taon na dumarating is designed to give us new opportunities. Di po ba? Ilan sa atin na nag-iisip ngayon na bagong taon na, kailangan yung mga dapat kong baguhin ko na. I want to be a new person this year. Di po ba? We want to be a better person this year. Naniniwala ako maski yung mga taong masasama na nasa labas lamang, na nandiyan sa ating mundo, sa kanilang pag-iisa sa tuwing gabi, gusto nila nang magbago sila. Gusto nilang baguhin sila ni Lord. Kaya lang, hindi nila alam kung paano. It is because hindi nila kilala ang ating Panginoon, hindi nila kilala ang Diyos na timeless, at hindi nila kilala ang Diyos na gumawa at nag-imbento ng time. Only to erase time pagdating ng panahon kapag tayo po ay nasa walang hanggan na. Hindi kasi nila nararamdaman sa kanilang puso how awesome and how great our God is. From being a timeless being who created time na nagbibigay sa atin ng pagkakataon para magbago. Kaya ngayong pagkakataon ito mga kapatid, ay titignan po natin ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa ating kinabukasan. At ang ating kinabukasan mga kapatid, hindi natin ito may iwasan. Kahit talikuran mo ang future mo, mapag-iiwanan ka, pero ang future mo ay dadaloy pa rin. Kaya lang, dalawang bagay lamang ang ating future. It's either you succeed or you fail. But it will happen anyway. Hindi natin ito mapipigilan. Kaya makikita natin doon mga kapatid yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit ba itong 24 hours hindi natin mapigil? Bakit ba hindi natin ma-extend o ma-stretch ang 24 hours? Sino po nakaranas na sa inyo ng gano'n? Yung meron kang deadline sa trabaho. Meron kang project na kailangan matapos, pero kulang ang panahon mo. Gusto mong i-stretch yung time, pero hindi mo magawa.
Bakit? Hindi ko mapigil ang panahon. Di po ba? Bakit ang mga nangyayari, wala akong magawa? Ibig sabihin, no, mayroon kasing makapangyarihan na Diyos. Na siyang may hawak ng panahon na ibinigay sa atin. And so, this year ay mas mabuti pa ay harapin na lang natin ang ating kinabukasan. Huwag nating talikuran. Nakita na ba kayo ng tao naglalakad na nakatalikod, paatras ang lakad? Marami pong ganon. Not in reality, but in essence. Dumadating yung future nila, nakatalikod sila, pinababayaan lang nilang dumalo yung kanilang future, na napag-iiwanan sila. At marami pong gano'n, pang kapatid, yung hindi mo alam kung ano bang purpose ng buhay. Ano ba ang purpose ng bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, at bawat taon ng buhay. Kaya mapapalad po tayo mga kapatid dahil ang Biblia mismo ay nagtuturo sa atin kung paano po natin haharapin ang ating kinabukasan. Sino po rito ang handang harapin ang kinabukasan niya ngayon? Taas ang kamay. Amen. Maging masigla po tayo. Maging masigla tayo sa pagharap natin ng kinabukasan natin. Sa pagharap natin sa New Year. Sa Happy New Year na ating sinasabi. Di ba masayang-masaya tayo nung tayo ay medianoche. Medianoche yata ang tawag doon. Tapos dumating na yung 12 o'clock. 2024 na, kuhaan ng picture, post sa social media, sa lahat ng uri ng social media na pwedeng i-post ang pagpasok ng bagong taon. Ginagawa po natin. Why? Because we are excited. Kaya lang, kailangan natin maliwanagan sa sarili natin, what is it that we are excited about, the new year, and the new opportunity that God is giving us. Kaya yung iba, ang ginagawa, pasalubungin ng New Year, ang ginagamit ay alak. Parang masaya-masaya talaga. Kasi naramdaman na nila sa sarili nila, paggising nila bukas ng umaga, parang walang nangyari. Kasi pagka-absent po yung sa picture ng buhay natin, of our past, our present, and our future, pag absent si Lord, kahit ilang dosenang bagong taon ang maranasan natin, parang walang dating yun. And that's why yung iba talagang nilalasing na yung sarili nila para maging masaya. Hindi nga lang tunay na kasayahan yun. Kasi afterwards, pagkatapos na wala na. Pero ang ating Panginoon ay tinuturuan po tayo mga kapatid na matuto tayong harapin natin ang ating future. And I'm glad na marami sa atin na nagtaas ng kamay na handa tayong harapin ang ating future. Hindi natin tatalikuran ang ating kinabukasan. At ang ating pong key verse, mga kapatid, sa ating series na harapin ang kinabukasan ay makikita po natin sa Aklat ng Filipos, chapter 3, verses 13 hanggang 16. Ang sasalita po dito ay si Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, isa po itong church sa Philippi, ay ganito sa kanyang sulat. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kung makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalaguna sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy natin sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. So makita po natin dito si Apostol Pablo ay patuloy niyang hinaharap yung hinaharap.
patuloy niyang hinaharap yung kanyang future. Dito po sa mga verses na ito, ang tinutukoy ni Pablo na kanyang future is not the year-by-year future, but is future in the Lord. Gaano man karaming taon ang lumipas, ang kanyang goal, ang kanyang focus ay doon sa dulo ng kanyang pagtakbo sa pananampalataya, hindi para takbuhan ng pananampalataya, kung hindi para magsikap sa pananampalataya, para makarating siya doon sa dulo, kung saan siya itatawagin na ng ating Panginoong Jesucristo para makasama niya. Hindi po ibig sabihin nito mga kapatid, na si Pablo ay hindi paligtas. Ang ibig lang sabihin ni Pablo, habang hindi pa dumarating yung time ko na mag-disappear na sa mundo, I will do everything in my power, sabi ni Apostol Pablo, para mabuhay ko ng ayon sa aking pananampalataya. Nagkaroon na siya ng pananampalataya, at kung ang isang tao ay nagkaroon na ng pananampalataya, meron na siyang kaligtasan. But, yung dulo ng kanyang pananampalataya, natatawagin na tayo ng Panginoon, ay wala pa sa atin yun. Ang tinutukoy dito ni Pablo, mga kapatid, yung bago siya mamatay, gagawin niya na ang lahat. Para dun sa future niya. In application to us naman, bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, meron din tayong ganong pananaw. Now from here, from this moment, tinitignan natin yung kinabukasan ng ating pananampalataya. But then again, as we are living in this world today, meron pa rin tayong taon-taon. Nagkakaedad pa rin tayo. Di po ba? Kamakainan lang, 63 ako, ngayon magiging 66 na ako. Parang kailan lang, di ba? Kamakailan lang, nung simulan natin ang church na to, I believe, 48 years old. Now I'm 66. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-deny na yung taon talaga ay lumilipas at sa paglipas nito ay inaharap natin yung ating future na dapat nating harapin. Kaya, tignan po natin dito mga kapatid, yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagkakasabi sa ating binasa, na pinapahiwatig niya na sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay patuloy po yung ating development bilang spiritual beings and as Christians. Patuloy po tayo sa development na yon. At bakit po natin kailangan ng development? Because we have a future na pupuntahan natin. As I have already been preaching to you, mabasa natin sa Bible, na tayong mga ligtas na, ang ating place dun sa langit ay reserved na yan, sealed na yan, di na mababago yan. But as we live in this world and serve the Lord, pagdating natin dun sa dulo ng karera ng pananampalataya, bukod sa kaligtasan, meron pang mga reward na naghihintay sa atin. It only tells us na mahalaga na harapin natin yung ating future, work out our future as children of God dahil sa dulo-dulo ron, nag-aantay ang ating Panginoon, nag-aantay ang Diyos Ama to give us those rewards. Mga kapatid, yung i-claim natin yung rewards na ipinapangako ng Panginoon na hindi masama. Because in the first place, hindi natin hiningi sa Panginoon na mananampalataya ako, bigyan mo ko ng reward. Di po. Si Lord ang nagsabi, manampalataya kayo, you will have eternal life. At kung ano ang ginawa niyo dito sa mundo, ayon, para sa pangalan ng Panginoong Jesus, may reward pa kayo. Si Lord ang nag-alok nun. Hindi tayo ang humingi nun. Just the same, dahil ito ay inialok sa atin ng Panginoon, we should honor it. Meron palang pangako ang Diyos na bukod sa kalangitan, meron pa akong reward. So I will be excited about it. Bakit ako magiging excited sa reward ni Lord? Abay, nagsalita ay nangako, Diyos na walang hanggan.
Yun lang pagiging Diyos ng ating Diyos na walang hanggan is enough for us to be excited about our Lord, about our faith. Kasi alam nyo, dito sa mundo, kaya sabi ni Pablo para siyang tumatakbo sa takbuhan Gusto niya makarating dun sa dulo. Kasi along the way, as we run towards our goals, in our faith, ang kaaway naman kung ano-anong hadlang ang ginagawa. Kaya to cope up with time, para hindi ma-delay, sabi ni Pablo, tumatakbo siya. In a way, tayo po mga mananampalataya ay dapat ganun ang attitude natin. Tumakbo tayo papunta doon sa ating future. At pag-usapan natin ngayon yung future natin on a year-to-year basis muna. So, this year, paano ko ba paghahanda ng aking future? Na pagdating ng December 31, 2024, ay makikita ko na meron akong growth. Meron akong maturity. Sino po rito sa mga kababaihan ang merong Bible reading program na kuha nyo? Amen? Isa lang? Ikaw lang? Bigyan mo nga sila ng kopya, please. Sino mga babaeng merong hawak na yung nasa cellphone nyo, yung Bible reading program? Sa tabi nun, merong checklist Yung para matignan mo kung ano yung development mo. Pag nabasa mo yung recommended verses per book in the Bible, checkan mo yun doon, so doon makikita mo yung progress mo. At gusto natin sa ating pananampalataya ngayon, sa pagtakbo natin sa pananampalataya towards our future, when we get there, on December 31, God willing, na-check na natin lahat yun. Hanggang December 31, lahat ng books na ino-offer dun sa reading program ay nabasa natin. Isa lamang yon mga kapatid, at marami pa. But basically, there are two things na gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid tungkol sa ano ba ang dapat nating maging attitude ngayong bagong taon towards our future. Una, mga kapatid, tinuturo sa atin ng Panginoon na itong taon na to, 2024, ay magalak tayo sa Panginoon. Magalak tayo sa Panginoon ngayong bagong taon. Sino po ang nagagalak sa Panginoon ngayong bagong taon? Pumalakpak nga. Amen. Alam niyo mga Pilipino, sabi ng mga Amerikano, Filipinos are hard to please. Kahit ang galing ng performance ng mga singer, ang Pilipino, ganun lang. Kaya ako natutuwa nung sinabi ninyong nagagala kayo sa bagong taon. Palakpakan. Napakalaking halaga po niyan. Bakit po? Bakit po kailangan natin magalak sa Panginoon sa bagong taon? Ang sabi po mga kapatid sa Filipos, chapter 3, verse 1 ay ganito. Sabi ni Apostol Pablo, kayong mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka sa Panginoon, kapatid. Ayan. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit na parang isang apostol na makulit para ito sa kabutihan ninyo. Maganda pala sa isang Kristiyano yung nabubuhay ng may kagalakan sa Panginoon. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, makakabuti sa inyo ito Siguro, nung sumulat si Pablo sa mga taga-Pilipos, bukod sa mga sulat niya at sa kanyang mga sinasalita sa iba't ibang churches na kanyang itinanim, siguro almost all of the time, sinasabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Magalak kayo sa Panginoon. In every church, maaaring meron ng bansag si Apostol Pablo. Ay, dumating na si Apostol, magalak kayo. Ayun na naman si magalak, di ba? Siguro sabi ni Apostol Pablo, bakit pa? Parang naririndi na yata ang church sa kasasabi ko na magalak kayo sa Panginoon. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, ginagawa niya ito at hindi niya pagsasawaang gawin ito at hindi niya ikahihiyang sabihin sa mga church noon at sa atin ngayon nang paulit-ulit na magalak tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi para yon sa kabutihan natin. Kailan mo naranasan, kapatid, na hindi ka masaya kay Lord? Maganda ba pakiramdam mo? Hindi rin, di ba? Nakakalungkot. Alam nyo, itong kapapasok lang taon,
sa isang sister church po natin. Merong isang kabataan, I think she's about 12 years old. Nung nakaraang Christmas celebration, nandun siya sa picture, masayang masaya siya. Pero nakakalungkot mga kapatid, dahil yung batang yon, nabalitaan ko na lamang, minessage sa akin ng ating pastor doon sa Cagayan na nagpakamatay. Uminom ng losartan. Yung mga 66 years old dyan, alam niyo yung losartan, pampababa ng level ng pressure ng dugo. Uminom siya ng maraming yon. Marami nun. Ginawa niya yun sa eskwelahan. Ininom niya yung gamot sa eskwelahan. Tapos hindi na siya makahinga, dinala sa ospital. At siya ay namatay. Anong wala sa kapatid natin na yon? Wala siyang kagalakan sa Panginoon dito sa bagong taon. New Year na New Year. Kasi pag hindi natin naunawaan na may kagalakan sa Panginoon, malulungkot po tayo. Madedepress tayo. Di po ba? Iyan naman ang totoo eh. May kagalakan talaga sa Panginoon. Hindi natin ito mayaalis sa ating Panginoon. It's our God's nature. It's our God's character to bring joy to His creation. Kaya lang, ano yan eh, alam niyo yung nakakita na kayo ng painting na tawag dito, yung pagsikat ng araw. Di ba? Yung painting, maliwanag yung araw, di maliwanag lahat. Ang ginagawa ng kaway, kukuha ng uling, gaganunin niya yung painting na maliwanag, pag nalagyan na yun ng uling, wala nang liwanag. Pero sa likod nun, nandun yung liwanag, nandun yung kagalakan, kaya lamang tinatakpan ng kaaway. Kaya nga, it's important na ngayong taon na ito, mga kapatid, magkaroon tayo ng desisyon, ng intensyon. Maging intentional tayo. This year, magagalak ako sa aking Panginoon. Kung nung nakaraan taon, medyo nagtatampo ka pa sa Panginoon, nalulungkot ka dahil tinatakpan ng kaaway ang image ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ngayong taon na ito, itapon na natin yun. Iwanan na natin yun sa 2023. Ibasura na natin yun at palitan na natin yun ng kagalakan ng Panginoon sa taon na ito. Let us be intentional about it. Magkaroon tayo ng resolve. Alam ko, may challenge ang mundo. Alam natin na sa bawat araw, may hamon ng mundo. Pero hindi ako papayag na yung mga hamon na yon ay magpadilim o mag-alis ng kagalakan ko sa aking Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Just imagine yung batang yun nangyari. No? Nakakalungkot. Nakita ko siya sa picture. Chubby siya na batang babae na nakapula pa siya. Masayang-masaya siya nung Christmas celebration and then biglang nagkaganon. Bakit? Nawala ng kagalakan. Nakakita na ba kayo ng masaya nung nagpapakamatay? Meron tayo nakikita yung halos mamatay na sa katatawa. Pero masaya. Di po ba? Well, meron din inaatake sa puso sa sobrang saya. But nevertheless, on a general opinion, pag masaya ka, hindi yon magiging dahilan ng iyong pagpapakamatay. Yung inatake sa puso dahil sa saya, hindi naman niya balak atakihin siya sa puso. Masaya lang siya. So, I hope nararamdaman natin yung weight ng kalungkutan sa Panginoon. As against doon sa kagalakan sa Panginoon. Na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng adrenaline, nagbibigay sa atin ng sigla, nagbibigay sa atin ng sipag, di ba? Kapag okay ka kay Lord, natandaan mo mga kapatid, natandaan natin yung pag alam mo nakakonekta ka kay Lord, iba yung saya mo eh.
Kahit mayroong mga hamon. Kasi grounded ka sa Panginoon. Kung saan nanggagaling ang kagalakan. Kaya nga, sabi uli ni Pablo, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. Paano ito ginagawa? This year, mga kapatid, ay magalak ka sa Panginoon at hindi sa kamunduhan. Bakit? Ang bagong taon ay hindi po para sa kamunduhan. Ang bagong taon ay hindi para sa mga party na walang kapararakan. Ang bagong taon is about blessings of God. Dahil ang taon na ito ay binigay sa atin ng Diyos. Hindi ito bigay sa atin ni Satanas. Ang nagbigay sa atin ng bagong taon ay ang Diyos. So therefore, dapat ang kagalakan natin ay sa Panginoon at hindi sa kasamaan o sa kaaway. Magkaroon tayo ng resolve na gano'n, ng resolution. No matter what, magiging magalak ako sa Panginoon. And I will not join this world para lamang ako maging masaya. For a while. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:21 hanggang 22, hindi tayo maaaring makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masasamang espiritu. At hindi rin tayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng masasamang espiritu. Gusto ba nating magselos ang Panginoon? Mas makapangyarihan ba tayo kaysa sa Kanya? Anong sinasabi sa atin dito mga kapatid? Sinasabi sa atin na huwag tayong sumunod sa dikta ng sanlibutan. Na huwag tayong makisama sa sanlibutan. Hindi po natin sinasabi na pag hindi born again, huwag mo nang batiin. Hindi po tayo ganon. Kapag iba ang relihiyon niya, ay galit na tayo, hindi ganon. Ang sinasabi dito, hindi tayo makikisama sa mga gawa nila na makasalanan at puno ng kasamaan. All of us, we have friends. Meron tayong mga kaibigan na ang ginagawa at hindi natin ginagawa. But they are friends to us. Anyway, ang sinasabi lang dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, this year, sa pagiging maggalak natin sa Panginoon, ay magagawa natin sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga bagay na may kabanalan at hindi ng kamunduhan. Bakit? Because we're different. We drink the cup of the Lord. We do not drink the cup of the devil. Iba tayo. When we do that, kapag ang ginawa natin ay yung kagustuhan ng kaaway, which is described here as the cup of the enemy, o masasamang espiritu, sigurado ang buhay natin pepestehin ng kung ano-anong masasamang pangyayari. Pupuno tayo ng kalukutan, depression, lahat na ng makakasira sa buhay natin ay mangyayari. That's why sinasabi ng Panginoon, huwag tayong makisama sa kanila. We have to be friendly to them, but hindi natin gagawin yung kanilang ginagawa. Huwag tayong susunod sa dikta ng sanlibutan. Sabi dito sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makikiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaring makiisa ang kabutihan sa kasamaan gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaring magkasama. Maarang iba sa atin dito ay natatakot. Paano yun? Namubuhay ako sa mundo. Paano ako haharap sa mga tao kung hindi ako makikisama sa kanila? Well, ang sinasabi lang dito, o makikiisa sa kanila, ang sinasabi lang dito, maari tayong mabuhay bilang mga mananampalataya na matuwid, na may kagalakan sa Panginoon as we live in this world. But we have to be intentional about it. Halimbawa, paano ba gagawin niya? Halimbawa, sa mundong ito, kung yung kaibigan mo na yun, alam mo, tuwing ganong araw, every weekend, pag sumama ka, magiinom lang, mambababae lang, o mangpaparty lang na walang kapararang party, huwag ka na sumama sa kanya. Yun lang yun. But your friends. Ang gawin mo na lang, pagkatapos ng party niya, oh friend,
Kumusta yung party mo? Napainom ako ng marami. May nagawa akong kasalanan. Let me pray for you. Damayan mo siya doon sa masamang resulta ng ginawa niya. Pero huwag kang sumama sa ginagawa niya. Sa ating simpleng pamumuhay, mga kapatid, marami sa atin, halos lahat sa atin, mga kapatid dito ngayon, nakikita ko. Wala akong masasabi dito ng lasenga, drug addict, o iba pang ginagawa ng sanlibutan na ginagawa. Wala po nakikita ng ganon. Pero, sa simple lamang na pamumuhay sa mundo, ay meron nangyayari sa mundong ito na madali tayong madalay. Kasi parang ano naman siya, harmless. What am I talking about? I'm talking about fashion. Basahin muna natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:9-10. Ang sabi niya, gusto ko rin, sabi ni Apostol Pablo, na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Ano po sinasabi sa atin dito? Kung ang palda at short ng sanlibutan ay sobrang iksi, kung ang damit ng sanlibutan ay revealing, dapat ang mga Kristiyano, mga palalaki, mga pababae, should dress moderately. Hindi dahil nakalaylay ang pusod ng 90% ng Pilipino, ay iba-brandish mo na ang iyong napakagandang pusod sa buong mundo. Di po ba? Mga lalaki, kung ang dating mo ay mukhang masamang tao, mukhang adik, dapat mag-ayos ka rin ng marangal. I remember, mga kapatid, nung ako about, I think 16 years old, meron po akong mga kamag-anak na mga adik-adik. Siyempre, hindi naman nawawala yan eh. Mga bisyo boys. Ako po noon ang buho ko noon mahaba hanggang dito. O magsuot po ako ng pantalon na bell bottom talagang maluwag na maluwag. Tapos meron akong clogs na sapatos na ganyang kataas. Kakarating po ako ng probinsya, nakakalags ako. Kung titignan mo ako, wala na lang akong picture na itabi. Hindi po ako mukhang Kristiyano talaga. Mukha akong adik-adik. Na pag sinita ako na magulang ko, anak, huwag kang ganyan, mukha akong adik, mag-aaway kami. Kasi ang katwiran ko, hindi naman ako adik Yung pinsan ko, pinagtatawanan ako, sabi sa akin, Kuya Mike, tatawa ko sa'yo. Bakit? Kasi kung magsalita po ako, salitang standby din. Kung ano yung usong salita sa kalye, ng salita ko. Kung ano yung mura sa kalye, yun ang mura ko sa kalye. Pero sa bahay, hindi ako nagmumura. Bawal na bawal yun. Makipagpalit ka ng mukha sa aso pag nagmura ka sa bahay. But on a daily basis, sabi nung pinsan ko, atawa ko sa'yo, kung magsalita ka, parang addict, pero napaka-straight mo naman. Di po ba? So, anyway, siguro sabi niyo, nasabi mo lang yung pastor kasi nadaanan mo na alam nga naman masabi ko sa inyo, yung hindi ko nadaanan. Ano? Pero, pagka ganito muputi na yung buhok mo, medyo nakakalbo ka na, you will realize na mali pala yung pinagkagagawa ko noon. Sunod na sunod ako sa fashion ng mundo. Pero, mind you, mga kapatid, yung fashion noon, di hamak na may kabanalan kaya sa fashion ngayon. Ang mga damit no, maluluwag, yung mga bag na mga hippie na, yung bag ay halos nasa paa na, haba ng strap. Maraming mga bandings na nakasabit, yung maluluwag na damit, yan po yung mga hippie-hippie noon, yung mga poncho, ganyan. Pero kung itatapat natin yung fashion ngayon, talagang napakalayo. I remember this child na kapatid natin sa Makati, maliit lang siya na bata noon. Ngayon may asawa na yata. He was about siguro mga 7 years old or 8 years old. Dumating siya sa church, ang gulo-gulo ng buhok niya.
Alam niyo yung kausuhan ng punk hair? Di ba tayo, madalas, pagharap natin sa salamin, ayusin mo yung buhok mo, lalagyan mo ng gel. Sila naman, guguluhin nila yung buhok nila, lalagyan nila ng gel. Eh, nakita nung matanda, yung batang gulo-gulo yung buhok. Sabi nung matanda, oh, ba't ganyan ang buhok mo? Sabi ng bata, huwag mong guluhin. Ako'y natawa, sabi ko, ang magulo na ngayon, yung tama. Yung mali, style yun na ngayon, ang mali. It's very, if you will really think about it, it's very un-Christian. Yung bata naman na yun, mabait. Bigla lang siya na-impluensya ng mga pangkista, ginulo niya yung buhok, nilagyan niya ng gel. Pag ginawa ko, huwag mong guluhin ang buhok mo. Matatawa ka, sa halip na maggalit ka, matatawa ka na lang. Kasi alam mo, hindi alam nung bata yung sinasabi niya. He doesn't understand the difference from maayos na buhok at saka yung magulong buhok. Hindi niya alam. Bakit? Influensya ng fashion. And sabi ko lang yung mga kapatid, ngayong 2024, mga kapatid, alam niyo siguro, yung mga kabataan natin, medyo, ayan na naman si Pastor, bumabanat na naman. Di po ba? Alam niyo, minsan, nung tayo ay mayroong activities dito ng mga kabataan, ay ilalabas po yung picture. Kasi nagkantahan yung mga bata natin. Nung nire-review ko yung picture, napaganyan ako eh. Kasi nakakita ko na isang bata na babae na well-meaning, mabait na bata, kataas yung kamay, kalabas yung pusod. Sabi ko, retokehin natin yan. So, dinigitize namin para matakpan yung nakalabas na pusod niya at the age of about mga 9. And kinausap ko siya, kinausap ko yung mga magulang. Eh, maganda naman yung reason kasi during those times, ay yung bata ay binibigyan ng mga damit, yun ang sinusuot niya kasi bigay eh. Ang problema, ang binigay maiksi, so ang sinuot yung maiksi rin. So gumawa tayo ng paraan, we are a church, di ba? Tayo ay nagtutulungan. Kumuusap po tayo ng isang kapatid natin dito sa church na medyo ka-size ng bata. Sabi ko, sister, baka meron kang mga damit dyan na medyo hindi mo na sinusuot. Eh, meron tayong kapatid na ganito, ganon. Hindi makapagsuot ng damit na hindi labas ang pusod kasi lahat ng bigay sa kanya ilabas ang pusod. And so, binigyan siya. So, at the end of the day, naging maayos naman po. It will take some effort para masundan natin yung kagalakan natin sa Panginoon. Na kapag nakita natin yung sarili natin sa salamin, na hindi nakikita yung pusod, mind you ha, mga lalaki, bawal din na nakalabas ang pusod ha. Baka sabihin niya, mga babae lang sinasabihan ko ha. Kapag nakita mo yung sarili mo na maayos ka, masaya ka kay Lord. Ganun yun eh. Kasi fashion mo pa lang, damit mo pa lang, nagpapalakpakan na yung mga anghel sa langit. Pero kapag ang damit mo ay revealing, sabi ng mga anghel, nagtatakip ng mata. Nahihiya sila sa nakikita nila eh. Di ba? Kung ang mga anghel ay nahihiya sa nakikita nila, paano po kaya si Lord? Embarrassing yon kay Lord. Hindi lang natin naiisip yun mga kapatid, but that is the truth. Kung ang neckline ng sanglibutan ay malalim at plunging, ang neckline ng mga Kristiyano ay moderate. Huwag po natin ikatwiran na lahat ng damit ay mababa ang tawag ito, neckline. Sa aming pong pamilya, sa aming kultura, pagka ang anak ko po, mga babae ay mababa ang neckline, lagyan mo ng aspilian. Pastora, minsan meron siyang mga damit na nabibilin, maganda, kaya lang pagsuot. Pastora, mukhang malalim yan ah. Tatahiin niya na yon. Para maging kagalak-galak sa Panginoon. Para malugod ang Panginoon. Na tayo rin ay malugod sa Panginoon. Kung ang pananamit ng mga babae sa sanlibutan ay revealing, ang pananamit ng mga babaeng Kristiyano ay hindi nagbibilad at hindi dapat nagbibilad. Kung ang uso sa mga lalaki ng sanglibutan ay mukhang adik o makasanlibutan, manamit at kumilos ang mga lalaki ng marangal. Alangan ng babae lang ang magdadamit ng marangal.
lalaki rin. Boys, bawal ang labas ng pusod. Baka, sabi mo, pastor, mga babae lang eh. Delikado yan, mga kapatid. Eh, hindi natutuwa si Lord yan. Magkalak po tayo, mga kapatid, sa moderate na pananamit at mabuting kilos. Bakit? Dahil nagpapatotoo ito na nagagalak tayo sa Panginoon. Kung noon ay na-offend tayo pag tayo ay napagsasabihan tungkol sa ating pananamit. Maybe even our makeup. Yung mga batang maliliit. Itong taon na to, huwag ka nang ma-offend. Maging masaya ka pag napuna ka. O, mas magaling, huwag mo nang antayin, mapuna ka pa. As a church, meron po tayo mahaba-haba ng experience. Pag tayo po ay nakakita ng usok, alam na natin na may apoy. Kaya inaapulan na natin yung usok. Saan magaling yung usok na yan? Buhusan mo ng tubig yan. Ano yung tubig? Purity. The purity of the word. Ano yung apoy? Din yung gawa ng kaaway. Di ba? At yung usok na yan ay makikita natin sa ating personality, makikita natin sa ating pananamit, makikita natin sa ating mga kilos. Pag ang damit natin ay moderate, ibig sabihin nagagalak tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakapang po natin ang Panginoon. So, another thing na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan tungkol doon sa pagiging nagagalak tayo sa Panginoon sa ating pamumuhay ay tagan muna, nawawala po ako mga kapatid. Na-scroll ko ng over. Ay yung bigyan natin ng kabanalan ang pagbati natin ng Happy New Year. Kanina, wala pa po yung iba natin mga kapatid. I was going around, I was greeting everybody. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Mind you mga kapatid, when we say Happy New Year, iba po ang meaning natin. Kapag ang isang Kristiyano ang bumati ng Happy New Year, ibig sabihin nito ay kagalakan sa Diyos at sa kabanalan at hindi sa kamunduhan. Make no mistake, mga kapatid, when we celebrate New Year, we celebrate it in a blessed way. When we say Happy New Year, ibig sabihin natin, magalak tayo sa Panginoon sa bagong taon na ito. Bakit? Wala naman pong meron tayo na hindi bigay ng Diyos. Lalo na ang bagong taon, bigay yan ng Diyos. So sa atin, yung Happy New Year should be, in a way, sacred. Hindi yan biro lamang. Isa yang regalo ng Diyos na dapat nating pahalagahan ng may kabanalan. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, ay naharap natin ang ating kinabukasan ng tama. Pagpasok ng New Year, Happy New Year. God bless you. Ibig sabihin, may kagalakan tayo sa Panginoon. Pangalawang tamang paraan ng pagharap natin sa ating kinabukasan, mga kapatid, ay ang pagbubutihin natin ang ating pagiging matuwid. Every once in a while, nakagawa po tayo ng mali. Kung susukatin natin ang ating kabutihan at kamalian na nagagawa, alam natin na iba-iba ang ating level. Pero itong taon na ito, mga kapatid, ay dagdagan natin yung pagiging matuwid natin. Pagbutihin natin. Let's be intentional about it. Alam mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung pagkakamali mo. Kahit hindi mo inaamin. Doon sa mga pagkakamali na yon, na ikaw ang nakakaalam at naunawaan mo, sikapin mo na mabago yon. Madagdagan ng pagiging matuwid natin, ang kabutihan natin this year. Kasi there is room for improvement. Kaya merong bagong taon, binibigyan tayo ng opportunity ni Lord na magbago. Ang sabi po mga kapatid sa Filipos 3:8-9 ay ganito. Ang sabi ni Apostol Pablo, at hindi lang yan para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung iahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Ang sabi niya, hindi na ako nagtitiwala na ako ay magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo.
Nung sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ni Apostol Pablo, binigyan tayo ng Panginoon ng pagiging matuwid. Kumbaga, tinanim mo na tayo ni Lord ng seed of holiness, of righteousness. Pero katulad ng sinasabi ko, itinanim pa lang sa puso natin yon, and it takes time to grow. Pero meron pong mga Kristiyano na remarkable and amazing. Kasi naging Kristiyano ngayon, lasing na lasing siya, naging Kristiyano siya ngayon bukas, talagang hindi na siya aminom. Naging Kristiyano siya ngayon, tinalikuran niya agad lahat ng kanyang kasalanan. Meron mga ganon. Mabilis yung turnover, kumbaga, nag-mature agad. But for many of us, kadalasan, matagal pong tumubo yung binhi ng pagiging matuwid sa ating mga puso at sa ating mga buhay. So, again, we have to be intentional about this. Paano tayo magiging mas matuwid ngayong taon na to? Sabi po sa ating mga kapatid na kailangan natin dagdagan ng pagpapahalaga sa mga bagay ng kabanalan kaysa nakaraang taon. Mga kapatid, ang sabi po sa Filipos 3:13 ay ganito, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Take note mga kapatid, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ang tinutukoy ditong nakaraan ni Apostol Pablo ay yung lumang pagkatao niya, yung mga kasalanan niya, yung mga pagkakamali niya, tinapon niya na yon. At ang pinagsisikapan niya ngayon ay yung hinaharap niya, which is more and more holiness. To be more holy and holier and holier. Again, it's a process. At maganda, itong taon na ito ay maging intentional tayo. Nadadagdagan ko ang pagpapahalaga sa mga bagay ng kabanalan. For example, ano ba yung nakaraang taon na may activity ang church? Wala ka sa activity ng church. Maybe you didn't attend our Sunday worship dahil merong mga ginagawang bagay sa sanlibutan na binigyan mo ng priority kaysa kay Lord. Concerning your worship on any given Sunday. Tanungin ko kayo ngayon, taasan po tayo ng kamay ha. Alin ang mahalaga? Yung happy-happy sa labas o yung worship pag Sunday? Nahirapan kayo magtaas ng kamay. Hindi po ba? That means somebody is guilty. May guilt tayo. No, I have not come to preach this morning to judge you. I have come to preach this morning to teach you what the Word is saying. Pagsikapan po natin, mga kapatid, na makamtan ang nasa hinaharap. Yung mga, lalo na when it comes to our activities. Importante po yun. Bagamat ang pagiging matuwid ay automatic, ipinagkakalob sa atin ng Panginoon nang tayo sumampalataya sa Kanya. But it's only a seed. At yung seed na yun ay lagi pang hinahamon ng kaaway. Meron ka ng tanim ng kabutihan ha. I-challenge ko yan. Sabi ng kaaway. At ang kaaway, I don't admire the enemy. I hope no one else here admires the devil. He is focused on doing evil. Pero yung pagiging focus niya masama rin. So hindi natin pwedeng sabihin na hanga ako sa kaaway, focus siya sa paggawa ng masama. That is not good. Pero yun ang katotohanan, focus na focus siya. Intentional siya sa inyo. Sa bawat isa sa atin dito, simula sa akin hanggang dun sa likod, hanggang sa mga kapatid natin na hindi natin kasama ngayong umaga. May agenda ang dyablo para sa bawat isa sa atin. Nakafocus yan. Kung ano ang gagawin niya sa bawat isa sa atin. Tayo naman, pa-easy-easy lang. Di ba? Kaya kailangan maging focus po tayo. Pagamat binigyan tayo ng kaloob na maging matuwid, kailangan may determinasyon tayo na maging matuwid. Kailangan natin maging proactive sa ating kabutihan o pagiging matuwid.
magkusa at magsikap tayong maging mabuti nang higit kaysa last year. At gawing disiplina o pamamalakad ito ng ating buhay. Tayo mismo on our own, magkaroon tayo ng discipline sa ating sarili. Huwag tayong maging passive at seryosohin natin ang pagpapahalaga sa kabanalan ng higit kaysa nakaraang taon. Ibasura na natin ang mga basura sa buhay natin noong 2023. Alisin na natin mga kapatid, ang mga ganito, pakinggan niyo po. Yung mga alibis po natin, yung pagiging confident sa mga lugar na pinananahanan ng kasamaan. This year, kung last year, bumibisita ka pa sa nightclub, or bumibisita ka sa drug den, o bumibisita ka sa kaibigan mo na may session, hindi ka nga nakikipag-session, bumibisita ka naman. Or you are visiting sites in the social media, nakademonyohan. Dark web, pornography, o kung ano-ano pa. Ngayong taon, kalimutan mo na yun. Bitawan mo na yun. Baguhin na rin natin ang ating circle of influence. Or even our circle of friends. O kaya huwag nang magpa-impluensya. Kung hindi mo kayang baguhin ang mga kaibigan mo, huwag ka rin pumayag na baguhin kanila. Palayo sa ating Panginoon. Kailangan dito, matinding resolution ito mga kapatid. Kung nakaraan, pinagbibigyan mo pa sila, painom-inom ka, pa-shot-shot ka lang, pa isa-isang stick ka lang, dahil gusto mo lang silang pagbigyan, ngayon di na. 2024 na kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa ng bagong opportunity to change na maging mas mabuti kaysa dati. Alisin na natin yung katwiran na pagbibigyan ko lang minsan. Alisin na natin yun. Sa mga kababaihan, this is very dangerous. Sa mga kababaihan na mayroong mga boyfriend, this is dangerous. Kasi birthday niya, pagbibigyan ko, wag kayong pumasok doon. Magkagalit na kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo. Kung siya yung nagsasabing birthday ka, regaluhan mo ko ng, alam niya na, hindi ko nasasabihin. Kasi pag Valentine's Day, marami pong nasisira dyan. Iba nga, alam niyo yung, anong tawag doon sa papunta sa Antipolo, naglalakad? Anong tawag doon? Ano? Hindi ko marinig. Ay, alay lakad. Meron akong alam, mga kapatid, nag-alay lakad lang. Pagbalik, buntis na yung babae. Marami na silang anak ngayon. Totoo po to, hindi po ito biro. Doon ginawa. Doon mismo ginawa. Kasi, pumunta sa mga gawain na hindi dapat puntahan. Alisin na natin yung pagbigyan. Si Lord ang pagbigyan mo. Huwag yung kaaway. Kasi when we give into this world, we give in to Satan. Kaya kailangan magpasakop tayo sa ating Panginoon. Yung gusto ng Panginoon ang gawin natin. Galingan natin ang pag-iwas sa kasamaan at masasamang ginagawa ng kaaway. Nang may kasamang kagalakan sa ating puso. Pag tayo tumanggi, dapat masaya tayo. Pag natanggihan mo yung alok sa iyo na masama, ang hirap doon mga kapatid. Habang ikaw ay inaalok pa lamang, ang hirap tumanggi kasi mga kaibigan mo eh. Pero pag natanggihan mo, masaya ka. When I was in high school, second year high school, ako po ay gustong kasama ng aking katropa, mga 5 kami. Meron kaming kasamang second year high school na 20 anyos pa. 20 anyos na, pero second year high school pa lang. So siya yung manginginom. Lagi nila ako sinasama. Sabi ko, huwag niyo na ako isama, hindi naman ako umiinom eh. Hindi, bibili ka namin ng family size na Coke. Hindi, sige. Family size na Coke. Pag uwi namin sila, inaarang nila yung mga jeep sa kalye. Ako naman ay busog na busog sa Coke. So, I was with them, but I never got influenced by them. But that is dangerous. Sa mga kabataan, hindi ko ina-advise yun. Iwasan nyo yung mga ganong kaibigan or be strong enough not to be influenced by them. Magkaroon tayo ng desisyon na kahit tayo ay nasa gitna ng sanlibutan, hindi tayo magpapahawa sa sanlibutan. Sabi po sa unang Juan 2:15-17 ay ganito,
Huwag ninyong ibigin ng mundo o ang mga makmundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Ang sakit, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Pagka nalampasan mo yung alok sa'yo na masama, na overcome mo sila, masaya ka eh. Unang-una, bakit? Naipaglaban mo si Lord. And mind you, mga kapatid, hindi mahirap ipaglaban si Lord. It's a bit unconventional and uncomfortable. Pero once na malampasan mo na, victorious ka, sarap na pakiramdam mo eh. Kasi alam mo, masaya sa'yo si Lord eh. Kaya nga it's important, ang lahat ng tao magkaroon ng personal relationship with God. Kasi pag meron kang personal relationship with God, if Jesus is your Lord and Savior, kapag meron kang kasamaan na natanggihan, yung kasayahan ng Panginoon, nararamdaman mo eh. You know that you did something for the Lord. Alam mo yun. Yung kagalakan na yun, hindi yung kayang palitan ng isang gabi ng inuman o maraming gabi ng inuman. Yung kagalakan na yun ay hindi kayang palitan ng illicit sex affair or one night stand o anumang relationship na hindi tama, hindi yung kayang palitan. Kaya nga sinasabi sa atin dito, magalak tayo sa Panginoon ngayong taon na ito at sikapin natin na maging mabuti po tayo sa taon na ito ng higit kaysa nakaraan. Sa ating pagiging mabuti this year, ay sinasabi sa atin na huwag tayong pumayag na ilayo tayo sa mga gawaing makasanlibutan sa mga gawain ng church. Bigyan natin ng priority ang mga gawain ng church hanggat maaari. Bakit? Dahil ang mga gawain ng church ay gawaing iniwan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Remember our verse kanina? Ang sabi ni Apostol Pablo, mag-focus tayo sa mga gawain na iniwan sa atin ng Panginoon. Sikapin mong maging encouragement ng buong church sa pamamagitan ng iyong presensya. Tandaan mo na part ng isang pamilya ka na kulang kapag wala ka. Gawin natin ito intentionally. I know, mga kapatid, as I've told you, I did not come here to preach to judge you. Alam ko, mga kapatid, na meron tayong iba't ibang pinagdaraanan. Some people are not able to attend the activities of the church because they have medical problems. They have physical problems. At tulad nung batang ibinalita ko sa inyo na nagpakamatay, meron siyang family problem. Nag-separate ang kanyang mga magulang, nag-asawa, both his father, her mother and her father, iniwan siya sa lola. Ganon na nangyari sa kanya. So, tandaan po natin, mga kapatid, na part tayo ng isang pamilya, mga kapatid. At nakakalungkot nga, yung batang yun, dapat nagcha-church siya, dapat this Sunday, nasa church siya. But because of that family problem, but because of that emotional problem, and others who are experiencing any other problems, they are being held back. And this child, ito pong kapatid natin na namatay na ito, for good, hindi na siya makakapag-church. Kasi hinila siya ng kaaway, dinala siya sa kamatayan na hindi dapat mangyari. Ang tanong, maliligtas ba yung bata? Si Lord na lang ang makakapagsabi, mga kapatid. Kasi there are conditions na nararanasan ng ilan sa atin na talagang ginagamit ng kaaway. Very powerfully and strongly para hindi tayo maka-attend ng mga gawain. But this year, pag-pray natin kay Lord, na this year ay mas matagumpay tayo. Bilangin mo yung mga hindi mo na-attendan last year. Dagdagan mo yung pag-attend mo sa mga activities ng church this year sa tulong ng Panginoon. Kaya tinuturo din sa atin mga kapatid na kailangan maging
mabuting katiwala tayo maging sa maliliit na bagay. This is very important. This year, sa pagiging mas mabuti natin kaysa last year, we have to be good stewards of God. Ang sabi po sa Lucas 6:10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Huwag na natin pag-usapan ang pera. Huwag na natin pag-usapan ang ibang bagay pa. Pag-usapan na lang natin yung oras mo. Unawain mo na mahalaga ang Diyos sa lahat. Tandaan mo yan, mas mahalaga pa ang Diyos kaysa iyong hanap buhay, iyong opisina, iyong negosyo. Mas mahalaga pa ang Diyos sa itsura mo o sa anumang maaaring idahilan mo this year. Dahil ang trabaho mo, ang negosyo mo at ang lahat ng bagay na mayroon ka that you are enjoying ay bigay sa iyo at biyaya na galing sa Diyos. Kasama ang ipapang pagpapala natin sa buhay. Kaya we have to be good stewards. Kung gaano ang sikap mo na pumasok sa trabaho na hindi nalilate, dapat na maging higit ang pagsisikap mo na hindi malate sa mga gawain ng Panginoon. Let's not make being late in church activities a habit this year. Hindi ko sinasabi maging perfect tayo. Pero kung last year you have been absent for so many Sundays, or last year you have been late in coming to church, or being late in other activities of the church, or not attending the activities of the church this year, intentionally, pagandahin natin ang ating performance. Let us be good stewards of our time, especially, and of our presence. Kasi sinasabi ni Apostol Pablo, nakakabuti kasi ito sa atin. At hindi po nagsisinungaling si Pablo, mga kapatid. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, napapalobyo sa mga sinasabi ni Apostol Pablo, at kung titignan po natin si Apostol Pablo, ito po ay isang lalaki o isang apostol na grabe po ang kanyang track record sa paglilingkod sa Panginoon. At dati rin siyang masamang tao. Alam niya kung ano ang kasamaan, alam niya kung ano ang kabutihan. He knows what it's like to live against the Lord. Against, hindi lang basta walang pakialam, kundi kinakalaban niya ang Diyos. And he knows what it's like to live for the Lord. Alam niya yung kagalakan na dala nun. Bakit? Nararanasan niya eh. Yung pagkatao niya dati bilang kalaban ng Diyos, ang pangalan niya ay Saul, bilang sundalo, kinakalaban niya ang Diyos. Akala niya masaya siya ron, proud siya, dahil nakakahuli siya ng mga Kristiyano, nakakapatay siya ng Kristiyano, na maging Kristiyano siya, naisip niya, mali pala yun. So naisip niya, hindi ako dapat pala nagagalak nung mangyari yung mga yun. Dapat magalak ako sa Panginoon. Na-realize ni Pablo, dapat pala, instead of chasing Christians and taking them to prison, I should have been chasing the Lord all the while. Naisip niya yun. Dapat noon pa, nagdadala na ako ng salita ng Diyos. Kasi yun pala ang tunay na kagalakan. Dapat noon pa pala ay active na ako sa iglesia ng Panginoon, sabi ni Pablo. Akala ko yung pagiging active ko bilang sundalo, okay na yun, maganda na yun. Hindi pala. Yung palang pagiging matalino ko, sabi ni Apostol Pablo, yung pagiging statesman niya, yung pagiging pariseo niya, nabihasa sa batas ng mga Hudyo, akala niya, yun ang maganda. Akala niya, yung kagalakan doon, yun na yung extreme na kagalakan. Pero nung mamit niya ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pananampalataya, na-realize niya, walang maganda sa isang tao kung hindi ang magalak sa Panginoon. Amen po ba? In conclusion, mga kapatid, sa awa ng Diyos, ngayong January 7, sa pagharap natin, mga kapatid, sa ating kinabukasan, ngayong taong ito, 2024, ito at ang mga darating pang mga taon sa ating buhay, ay kailangang i-align natin ang ating puso. I-align po natin ang ating puso, isipan at buong pagkatao sa plano ng Diyos at mga pamamaraan niya para maganda at magtagumpay
at magtagumpay tayo sa ating future. Sa pagharap natin sa ating future. Bigyan natin una ng halaga ang lahat ng pagsasaayos ng ating buhay, spiritual, at kasunod nito sa pamamagitan ng proseso ng Diyos ay patuloy na makakamit natin ang magandang kinabukasan na inilaan sa atin ng Diyos. Tulad ng sinasabi po sa Jeremias 29:11. Ang sabi po, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kaya let us take the word na sinasabi ng Panginoon na itong taon na ito ay dapat harapin natin ang ating kinabukasan ng may kagalakan sa Panginoon at intentional na pagpapabuti ng ating pagiging mabuting tao this year. Let us be better persons this year than last year. Again, kailangan po natin maging intentional. Huwag po tayong maging passive. This year, kung noong 2023 you're a passive Christian, this year you have to be an intentional Christian. Dapat maging proactive Christians tayo. Ang pagiging passive Christian o ang pagiging Kristiyanong walang determinasyon ay basura ng 2023 na dapat nating itapon. Again, mga kapatid, take note, hindi ko po kayo hinuhusgahan kung hindi itinuturo po sa atin ng Biblia ang katotohanan para ang pagharap po natin sa kinabukasan this year ay maging tama at tayo ay magkaroon ng tagumpay. Happy New Year po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon.